Nasa ating po niya ngayon si former Senate President, former Senator Coco Pimentel sa napaka-importanteng isyong pambayan. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Good morning, everybody. Manuel, DJ Chacha, and sa lahat po ng nakikinig ko. Salamat sa panahon ulit. Good morning. Senator, klaro ho naman, niliwanag din kahapon ng Supreme Court na yung pong kanilang desisyon dito po sa impeachment case ni VP Sara ay final and executory, no? Ibig sabihin ho ba dito sa ngayon ay maaari na pong mamaya ang Senado ay agad nang tapusin ang isyong ito based on that decision? Is that the prudent way to do it? Or otherwise, maghintay pa po sa MR ng mga congressman? Ang balita na natanggap ko kahapon ay nakafile na ng motion for reconsideration ng House of Representatives, and then kumilos na daw ang Supreme Court at pinapa-comment na yung petitioners dun sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Ewan ko kung natanggap na ninyo yung balitang yan, yes. Manong Ted. Yes, it is in our news now. Yes, sir. Yan po laman na po ng aming balita. Opo. So confirmed na yan. So that means kung ini-entertain na ng Supreme Court ang motion for reconsideration, ang pakiusap ko na lang siguro sa mga senador, mga dati ko rin kasama, lalo na doon sa nakabase yung kanilang desisyon sa desisyon naman ng Supreme Court, since pinag-aaralan na rin ng Supreme Court o in-entertain ng Supreme Court ang motion for reconsideration, di maghinay-hinay sana sila. Wag na muna silang mag-decide on the part of the Senate, lalo na doon sa ang basis lang ng kanilang decision is the decision of the Supreme Court. Kasi under review pa yan, nasa ngayon. Opo. Attorney, Senator, paano ho ba natin dapat tanggapin yung ganong mga uri ng salita and then the process of motion for reconsideration, considering na ang sinasabi kahapon din ng Supreme Court, kinlaro ng kanilang spokesperson na immediately executory yung kanilang desisyon, meaning, no, kumbaga void from the very beginning ang impeachment complaint, and then they are entertaining the motion for recon. Paano ho natin to dapat balansehin sa ating kaisipan? Kaya nga, tanggalin natin yung kanina na automatic mo kasi nasabi na final and executory. Mukhang executory lang yung ginamit nila, hindi siya final. So, hindi pa siya final, ibig sabihin, pwede pa talaga mag-motion for reconsideration para mabisita nila ulit yung kanilang desisyon. I'm sorry, it's immediately executory pala. I'm sorry po, immediately executory. Yes, opo, yes. opo. Immediately executory. Ang ibig lang sabihin nun is sinasabihan nila ang Senado na yung na-file na impeachment complaint sa inyo ay unconstitutional. Therefore, siguro, kung immediately executory yan, wag kikilos ang Senado as far as that impeachment is concerned. Pero, kung ako naman ay senador pa ngayon, pipigilan ko rin ang isang formal declaration na dinidismiss na namin ang impeachment complaint kasi nga, hindi pa siya final, subject siya sa motion for reconsideration. So, in effect, kung ibabalansin natin sa ating pag-iisip, magtapak muna sa preno ang Senate Impeachment Court. Tumapak muna kayo sa preno kasi immediately executory ang finding ng court na unconstitutional yung na-file na impeachment case sa inyo. Pero tapos na ba yan? Yan na ba yung final say ng Supreme Court? Hindi pa. Motion for reconsideration and entertain. Kaya ulitin ko yung sinabi ko kanina, kung meron man na senador na ang kanyang decision ay sasabihin niya, ipapaubaya ko ang aking decision sa desisyon ng Supreme Court. Therefore, maghintay yung senador na yan sa final decision ng Supreme Court kasi pending pa ang MR, motion for reconsideration. Okay. So kumbaga po, sir,
Opo, yung statutory construction doon sa word na immediately executory ay forthwith executory. Tama. Oo, pero hinay-hinay lang din, basahin lang din doon. Ano ba yung makikilusan doon? O yun lang naman yung makikilusan doon. Actually, ang makikilusan doon is a non-action eh. Huwag kayong kumilos. Ganun yun eh. Opo. Sige. So ito lang po, theoretically po, kapag huba mamaya ay ilibing na ito ng mga senador, majority of them, ito pong impeachment case na ito, at sabihin nila, wala na, ibinabasura na namin ito. And eventually po, pumabor ang Supreme Court. Sa pamamagitan po ng anumang pong milagro na mangyayari sa Padre Faura, pwede ba bang buhayin itong impeachment complaint nito? Paano po yan? Magiging ano pong proseso, Senador? Yun na nga. Mas mahirap ngayon yung gawin, di ba? Kaya nga, ang pakiusap na lang natin, kung ang decision ng isang senador, judge, ay binabase niya sa Supreme Court decision na under review, kasi mayroong motion for reconsideration, ang pakiusap natin doon sa senator, judge, huwag ka na muna mag-final decision na dinidismiss mo na ang impeachment complaint kasi mayroong pang posibilidad miracle na ma-reverse ang 13-0 yata, 13 votes na decision. Pero depende naman yan kasi medyo marami ang may mga puna may mga observation against that decision So marami rin sumuporta pero marami rin ang nakapuna na medyo may mga assumptions doon na hindi factually correct. So kung doon nakaangkla ang desisyon, therefore apektado mismo yung final conclusion, hindi ba? So dito sa kasong ito, baka magkaroon nga ng miracle. Opo. At naniniwala ho ba kayo sa sinasabi po mismo ni former Chief Justice Renato Puno, sir, na nagdagdag ng panuntunan ng Supreme Court doon sa provision ng saligang batas doon sa second mode of impeachment? Yung 1/3 votes lamang kinakailangan and immediately forthwith mag-proceed ng trial. Oo nga kasi ang gusto ng Supreme Court pasagutin pa yung respondent kahit 1/3 na ang nagsabi na if mag-trial na tayo sa Senado, pasagutin pa doon sa House. Wala na po sa Constitution yan. Tapos ito nga ang nakakabahala, yung articles of impeachment na sabi ng Constitution, pagka 1/3 na ang nakapirma sa verified complaint, ito na mismo ang articles of impeachment. Ang ginawa ng Decision 3 nato niya itong draft articles of impeachment. Ang layo na po nun sa Constitution, ginawa niyang draft. Hindi na yun draft, sabi ng Constitution, yun na yun, ang articles of impeachment. So, tama po yung observation na marami atang detalye na pinasok itong desisyon na hindi natin mahanap sa Constitution. Kaya nga, pakiusap natin sa Supreme Court, please review, reconsider your decision kasi wag natin i-micro, although aminin ko na merong regulations ang impeachment process na nasa Constitution, wag naman natin i-micro-manage ang impeachment process lalo na sa level ng House kasi nga kung ang mga gumawa ng rules na micro-rules ay mga impeachable officials themselves, baka hindi po appropriate yon. Kasi lalo na kung ang ending ay mas pinahirapan ang impeachment process. Opo. And sir, kung talaga pong wala na pong pagbabago sa hatol ng Supreme Court at may paniwala nga po na mukhang nagkamali ang kataas-taasang hukuman, yun na po, yun talaga, wala na po tayong magagawa. Sana nga ma-review kaya nga ako as a lawyer supportado ko yung kilos ng House na nag-file ng motion for reconsideration at
yung balitang pinapasagot ngayon ng Supreme Court Okay. yung mga petitioners dun sa MR, Opo. good development din yan. Kasi Opo. kailangan talagang mabalikan itong desisyon na ito dahil ako, a personal opinion ko, maraming butas in the sense na may mga assumption na hindi naman factually correct. Tapos, maraming ang dinagdag na idea na wala naman sa Constitution. Huwag natin idagdagan kasi lalo na kung ang nagdagdag ay mga taong posibleng dumaan sa proseso ng impeachment. So, wag po nilang gawin yun. Opo. Sige, hanggang doon lang muna ako, sir, sa ating katanungan. So, abangan natin mamayang gabi kung ito ba'y paglalamayan muna, kung baga hihintayin na lang ang desisyon, o agad na pong i-cremate itong impeachment complaint. Idasal natin na doon sa mga senator judges na ang nagbaback up sa kanilang decision ay ang Supreme Court decision, maghina-hinay muna sila nga subject for review pa yan. Opo. Sige po. Salamat na marami, Senator Coco. Mabuhay ka, sir. Thank you.